Sa nakaraang kwento natin ay nag-iisip si Yeonwoo at pinuproblema niya kung ano ba talaga ang kanyang pangarap at bigla na lamang dumating si Chirpy. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkarating ni Chirpy ay hinimas niya naman ito sa ulo sabay tanong niya na kung nandito ba siya upang palakasin ang loob niya. Ang tanging nalilikha lamang na tunog ni Chirpy ay chirp. Tinanong na naman siya ni Yeonwoo na kung sinasabi niya ba sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil natutulog lang ang kanyang kaibigan na itlog. Tumugon naman si Chirpy na chirp chirp. Nakapagdesisyon na si Yeonwoo kung kinakailangan ng itlog ang motibasyon ay ang tanging naiisip niya lang ay kailangan niya lamang ipabatid sa itlog na hindi na nito kailangan ng motibasyon at pinaplano niya na patuloy niya lamang papakainin ang itlog ng maraming flame of life hanggang sa mabusog ito. Napangiti naman siya at ayon pa sa kanya na kung hindi pa rin ito gagana ay ipapakain niya rin ang enerhiya ng tatlong maalamat na hayop at titingnan niya kung makakaya pa bang tumagal ng mythical beast na yun sa loob kapag matapos niyang pakainin ito hanggang sa pumutok ang tiyan nito. Nakita naman yun ni Chirpy ang reaksyon ni Yeonwoo at nagtataka lang ito kung bakit nagkakaganon siya. Kinaumagahan ay habang papaalis si Yeonwoo ay may bigla naman siyang napansin. At dito tinanong siya na kung siya ba si Cain at bigla niya namang hinubad ang kanyang balabal at lumuhad at kaagad niyang binati si Yeonwoo at masaya siyang nagpakilala na siya si Yano at sinabi niya na nandito siya upang maghatid ng mensahe mula kay Edora at Fante. Ipinaliwanag niya na wala namang masyadong nakalagay sa mensahe at binanggit lang dito na ang isang sungay na tribo ay mayroong importanteng pupuntahan. At dahil maharlika sina Fante at Edora ay pinatawag sila pabalik ng kanilang tribo at sabi pa sa liham na huwag nang mag-alala si Yeonwoo dahil susunod naman sila kaagad kapag natapos na nila ang kanilang gawain. Habang binabasa ni Yeonwoo ang liham ay napapangiti na lamang ito. Tinanong niya naman si Yano na kung mabuti naman ba ang ginagawa ni Fante at Edora. Tugon naman ni Yano na mabuti naman ang ginagawa nilang dalawa lalong-lalo na si Fante. Pagkarinig ni Yeonwoo ay napapikit naman siya dahil sa isip-isip niya na hindi pa rin nagbabago si Fante at tugon niya kay Yano na mabuti naman kung ganon. Tinanong naman siya ni Yano na kung mayroon ba siyang inaalala. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanya na kung bakit. Ipinaliwanag naman ni Yano na sa totoo lang ay ang kanilang prinsesa ay sinabihan siya na kahit na perpekto si Yeonwoo ay kung mayroon siyang kinakailangan ay titiyakin niyang tutulungan niya ito sa kahit anong paraan. Nagmayabang naman si Yano at sinabi niya na ganito lang siya kung titingnan subalit isa siyang tagapagmana ng psychics at isa siyang maasahang nilalang. Laking gulat naman ni Yeonwoo pagkarinig niya ng sinabi ni Yano sa kanya at sa isip-isip niya naman na ang ibig sabihin lang noon ay may kapangyarihan siyang makita ang kinabukasan. Ang isang sungay na tribo ay nasa kasaysayan na dahil nandito na sila nang unang nagpakita ang tore at sila ang palaging pinakamalakas na tribo sa loob ng tore. Ilang mga kadahilanan ang tumulong sa kanila upang mapanatili nila ang kanilang posisyon tulad ng kanilang taglay na lakas at ang kanilang patakaran na walang kinakampihan subalit mayroon isang importanteng dahilan at yun ang ay tinatawag na psychics at kilala rin bilang propeta o manghuhula, sila ang may kakayahan na makipag-usap sa Diyos. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na narinig niya na ang isang sungay na tribo na psychic ay gumaganap ng papel sa pagdinig ng mensahe mula sa kanilang Diyos at ipinapasa ito sa kanilang tribo. Tiningnan niya naman si Yano habang naiisip niya na walang gaano nakakaalam patungkol sa kanila dahil ang nilalaman ng kanilang mensahe ay mapaghimala at wasto. Nagmayabang na naman si Yano at napapabuntong hininga na lang siya sabay sabi niya na alam niya kung ano ang kanyang iniisip patungkol sa kanya subalit natitiyak niya naman na hindi siya mahusay kagaya ng iniisip niya kaya naman minungkahi niya kay Yeonwoo na huwag na siyang mag-alala patungkol dun. At dagdag niya pa na hindi naman siya ang nag-iisang tagapagmana dahil mayroon pang isang tao ang tagapagmana bukod sa kanya subalit sinabi niya pa na hindi ibig sabihin noon ay mahina na ang kanyang kakayahan kaya naman minungkahi niya kay Yeonwoo na bigyan niya siya ng pagkakataon. Naisip naman ni Yeonwoo ang mga bagay na limitado ang kanyang kaalaman at kinausap niya na si Yano patungkol sa kanyang gustong malaman. At maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tinanong siya ni Yano na kung ang ibig niya bang sabihin ay ang gamitin ang kakayahan ng pananaw ni Edora. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na sa ngayon lang. Iminungkahi naman ni Yano sa kanya na pwede siyang sumama sa kanya at tinanong niya ito na kung ano ba ang mahirap sa pagpunta sa kanilang tribo. Kinumpirma naman ni Yeonwoo sa kanya na ang kanilang tribo ay may importanteng tungkulin na dapat asikasuhin.
Sinabi naman ni Yano na totoo nga na importante yun at bigla naman siyang tumawa habang sinasabi niya na sa katunayan ay mayroong matanda na gustong-gusto siyang makita at makausap at sinabi niya pa kay Yeonwoo na kung hindi ba swerte siya dahil nakatama siya ng 2 ibon sa iisang bato at nagmayabang naman siyang sinabi na pagkatiwalaan siya nito sa bagay na ito. Napaisip naman si Yeonwoo at ayon sa kanya na ang isang sungay na tribo ay isa sa pinakaunang kalahok ng tore kaya naman napagtanto niya na ang isang sungay na tribo ay madaming alam patungkol sa tore at napagdesisyonan niya naman na bibisitahin niya ang tribo dahil makakakuha naman siya ng benepisyo dito at hindi na rin ito masama. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ni Yeonwoo ang kanyang itlog kay Yano at nang makita yun ni Yano ay hindi naman siya makapaniwala at sinabi niya na alam niyang binalaan niya siya patungkol sa kanyang itlog subalit hindi pa rin siya makapaniwala nang makita niya ito dahil sa laki nito. Sinabi ni Yeonwoo na handa na siyang pumunta sa kanilang tribo subalit nagtataka lang siya na tinanong si Yano na kung paano ba nila mapupuntahan ang lokasyon ng kanilang tribo dahil ayon pa sa kanyang narinig na ang kanilang tribo ay hindi tumatanggap ng estranghero. Sa kanilang kulay ube na buhok at nakausling isang sungay sa gilid ng kanilang noo, ang isang sungay na tribo ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mahusay na talento at likas na pangangatawan maliban na lang kung ang miyembro nila ay nasa tamang edad na at susubukang akyatin ang tore upang patunayan ang kanilang sarili. Ang isang sungay na tribo ay kilala bilang isang liblib na tribo na nananatili lamang sa kanilang sariling nayon at hindi lamang yun dahil hindi nila pinapayagan na lumabas ang kanilang produkto sa tagalabas at hindi madali ang puntahan ang kanilang nayon dahil sa lokasyon nito na liblib. Tugon naman ni Yano sa kanyang katanungan na ang kanyang narinig ay pawang kalokohan lang dahil kung talagang misteryosong nga silang mga tao ay napatanong naman siya na kung paano nila nagawang mamalakad ng buong nayon at dagdag niya pa na taos puso nilang tinatanggap ang mga tagalabas maging ang mga mangangalakal ay pinapayagan nilang magbenta ng kani-kanilang mga paninda sa kanilang nayon. Habang iniaabot niya ang ticket kay Yeonwoo ay sinabi niya na sa totoo lang ay ang kanilang nayon ay protektado ng barrier at binalaan niya naman si Yeonwoo na titiyakin niya lamang na susundin niya siya kahit anong mangyari at dagdag niya pa na tanggapin niya ang ticket na ito dahil ang ticket na ito ay pahihintulutan siyang umalis ng tore. At kaagad namang pinunit ni Yano ang kanyang ticket at bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Pupunitin na sana ni Yeonwoo ang tiket na ibinigay ni Yano ngunit lumingon naman siya sa pugad ng Phoenix at sinabi niya na babalik rin siya kaagad. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sila sa lugar na malapit sa lokasyon ng isang sungay na tribo. Minungkahi naman ni Yano kay Yeonwoo na simula ngayon ay kailangan niyang sundan ng hakbang na kanyang gagawin dahil kung mali ang kanyang hakbang ay magugulo ang ruta at maaari pa siyang makulong dito ng panghabang buhay. Inumpisahan na ni Yano ang paglalakad at nakita ni Yeonwoo na dahan-daang naglalaho ito. Napagtanto niya naman na isa itong Jin Arts. Ang paggamit ng magong ay ang kanilang batayan, ang isang sungay na tribo ay gumawa ng isang uri ng kasanayan na tinatawag nilang Jin Arts. Ang kasanayan na Jin Arts ay pinapahintulutan ng gumagamit nito na manipulahin ang palibot ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapasigla gamit ang enerhiya na mula sa kalikasan. Parang may ihalintulad din ito sa Magic Circles subalit ang konsepto ng Jin Arts ay medyo kakaiba. Kung ang Magic Circle ay kinakailangang gumawa ng buong bagong formation ng mana, ang Jin Arts naman ay kinakailangan manipulahin ang karaniwang daloy ng mana. Inapakan din ni Yeonwoo kung saan umapak si Yano at sa isip-isip niya na hindi pa siya sigurado kung ano ba talaga ang wasto subalit naisip niya na alam niya na ang patungkol dito. Pagkaapak niya ay bigla naman siyang nagulat at pagkatingin niya ay nakita niya si Yano at ang lugar ay nag-iba din. Tinanong naman siya ni Yano na kung kamangha-mangha ba ang lugar na ito at dagdag niya pa na malapit na sila sa kanilang nayon. Wala namang naging tugon si Yeonwoo bagkus ay ginamit niya ang kanyang kasanayan na Dragon Eyes at ang tanging nakikita niya lamang ay puro puti na walang kahit ano na pattern ngunit unti-unti nang naiintindihan kapag humahakbang siya at naramdaman niya naman na tila ba ay naglalakad siya sa daloy ng enerhiya at habang naglalakad siya ay daladala niya naman ang kanyang dambuhalang itlog sa kanyang likuran. Nakikita rin ni Yeonwoo ang bakas ng inaapakan ni Yano at ayon pa sa kanya na pinapaalala nito ang kanyang magic circuit at naisip niya rin na sa tingin niya ay magagawa rin niyang malaman ang patungkol sa lugar na ito habang patuloy siyang naglalakad. Habang humahakbang si Yano ay ipinapaliwanag niya naman kung ilang degree ang pag-apak niya sa kanyang paa at sinabi niya na sa kanyang kaliwang paa ay umapak siya ng 45 degrees at ang susunod na hakbang ay 16 degrees sa kanan niyang paa.
At nang makita yun ni Yeonwoo at mapag-aralan ay nagdesisyon naman siya na lumihis ng landas at laking gulat naman ni Yano dahil lumihis ng landas si Yeonwoo dahil sa kabila ng paalala nito sa kanya kanina na kung magkamali lamang siya ng hakbang ay makukulong siya habang buhay sa lugar na ito, subalit tumuloy pa rin si Yeonwoo habang nag-aalalang tanong ni Yano sa kanya na kung saan ba siya pupunta. Pagkaapak ni Yeonwoo ay bigla na lang hamangin ng malakas at bigla siyang dinala sa lugar na madaming puno at pagkatingin niya sa lugar ay mayroong nayon at napatanong naman siya na kung ito na ba ang lugar. Bigla naman siyang natigilan dahil mayroon siyang narinig na tinig na nagsasabi na hindi niya inaasahan na ang isang tagalabas ay nagawang wasakin ng barrier sa pamamagitan ng Ho-Ho Cloud at Miss Jean. Nagtataka naman si Yeonwoo dahil mayroon siyang narinig na tinig habang si Yano naman ay nasa likuran niya na at nagtatakang sinabi niya naman na kung saan-saan na siya pumupunta. At dagdag niya pa na napakaswerte niya dahil nagawa niyang makapasok dito dahil kung nagkamali lamang siya ng kahit isa ay makukulong siya sa loob ng Jin Arts habang buhay. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na lumihis siya ng landas dahil mayroon siyang nakitang daan. Nagtataka naman si Yano at ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na nakakita siya ng mas madaling daan at minungkahi niya naman kay Yano na wala na siyang dapat alalahanin pa. Napatanong naman si Yano sa kanyang isipan na nagawa ni Yeonwoo makahanap ng daan habang siya ay kinakabisado niya pa. Nagtataka naman siyang sinabi kay Yeonwoo na ibang klase siyang halimaw at hindi naman siya makapaniwala dahil imposible ito. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na akala niya ay kakaiba ang mga tao dito dahil sila ang isang sungay na tribo subalit hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. At dito nagsasaka ang mga taga-nayon at naglalaro ang mga bata at habang naglalakad sina Yeonwoo ay sa isip-isip niya na ang lugar na ito ay parang ordinaryong kabukiran na nayon. Habang naglalakad sila ay manghang-mangha naman ang mga bata sa itlog ni Yeonwoo at dahil sa laki nito. Napansin na din ng mga tao si Yeonwoo at napatanong naman ng isa na kung isa ba yung tao at dagdag niya pa napatanong na kung mayroon ba silang inaasahan na bisita ngayon. Tugon naman ng nasa likuran niya na wala din siyang narinig patungkol sa darating na bisita. Masayang-masaya naman ang magpamilyang ito at itinuro ng babae si Yeonwoo dahil nakita niya na nakamaskara at ito napatanong naman siya na kung inutusan ba ng kanilang prinsesa si Yano upang dalhin ang nakamaskara dito. At napatanong naman ang kanyang asawa na kung ang tao bang yan ay ang sinasabi ni Binibining Eudora. Manghang-mangha naman ang mga tao sa nayon sa kay Yeonwoo at nagtataka naman siya kung bakit nagkakaganito ang mga tao dito at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang sinabi ni Eudora at Fante patungkol sa kanya sa mga katribo nila. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nakarinig ng pamilyar na boses na tinatawag siyang Ora Boni o kuya at pagkalingon niya ay nakita niya si Eudora na palapit sa kanya at habang papalapit ito sa kanya ay parang bumagal naman ang oras ng kanyang mundo at may mga bulaklak pa ang paligid nito sa kanyang paningin. Nang makalapit na sa kanya si Eudora ay tinanong niya naman ito kung ayos lang ba siya. Tugon naman ni Eudora na oo at bigla naman siyang humingi ng paumanhin dahil umalis lamang sila nang hindi nagpapaalam sa kanya dahil inaakala niya rin na makakabalik din sila kaagad. Hinawakan naman ni Yeonwoo ang balikat ni Eudora sabay sabi niya na narinig niya na mayroong kaguluhan ang nagaganap kaya naman minungkahi niya kay Eudora na huwag na siyang mag-alala. Namula naman ang pisngi ni Eudora at masayang-masaya siyang sinang-ayunan ang kanyang sinabi. Tumigil naman sa pagtatrabaho ang mga taong ito at pinagmamasdan ng mga maretes na ito sina Eudora at Yeonwoo at sinabi pa ng isa na hindi niya aakalain na makikita niya ang kanilang prinsesa nang umiti ng ganun. Nang mapansin ni Eudora na tinitingnan sila ng mga tao ay tiningnan niya naman ito ng napakasama at nang makita yun ng mga maretes ay nakuha naman nila ang ibig sabihin ng tingin na yun ng kanilang prinsesa at tumalikod na lang sila na may ngiti sa kanilang mga mukha habang sinasabi pa ng isa na kailangan na nilang bumalik sa pagtatrabaho. Maya-maya pa ay may bigla namang dumating na at sinabi niya na nandito na pala ang kanilang bisita. At ang taong ito ay sinayo at tinanong niya si Yeonwoo na kung siya ba ang ipinagmamayabang ng kanyang anak na lalaki at babae habang si Fante naman ay tinatawag niyang kuya si Yeonwoo. Tiningnan naman ni Yeonwoo sinayo at sa isip-isip niya na ang taong nasa harapan niya ngayon ay ang pinuno ng tribong ito at ang isang kilala bilang isang nagbukas ng bagong panahon sa kanyang tribo at ito ay ang Martial King. Napangiti naman si Nayo sa kanya habang umiilaw ang mata habang si Yeonwoo naman ay pinagmamasdan niya lamang ito at pinakitaan siya ni Nayo ng umaapaw na kapangyarihan subalit nakatayo lamang si Yeonwoo at hindi man lang natinag. Nagkatitigan silang dalawa at maya-maya pa ay bigla na lang nagsalita ang Martial King na tanging si Yeonwoo lang ang nakakarinig na hindi niya inaasahan ito dahil hindi man lang ito natinag at dagdag niya pa na hindi na siya nagtataka dahil nagawa rin niyang matawid ang kanilang Jin Arts.
Napatanong naman si Fante na kung ano ba ang nakita ng kanyang kuya na si Yeonwoo. Tugon naman ng kanyang ama sa kanya na isang bagay na interesante at minungkahi niya naman kay Fante na huwag na niyang alalahanin yun dahil ang kagaya niyang kulang pa sa karanasan ay hindi pa niya makikita yun. Nadismaya naman si Fante at napasabi na lang siya na ayos lang subalit ang kanyang mukha ay parang naiinggit. May sasabihin naman ang Marshall King sa kay Yeonwoo at seryosong-seryoso ito habang sa isip-isip ni Yeonwoo na kung ano ba ang sasabihin nito sa kanya at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung may mali ba na makita niya yon o masama bang nagawa niyang matawid ang kanilang Jin art. At bigla na lang sumigaw ang Marshall King at tinanong niya si Yeonwoo na kung kailan niya papakasalan ang kanyang anak na babae at bigla na lang siyang ngumiti habang si Fante naman ay hindi maiguhit ang kanyang reaksyon. Samantala si Eudora naman ay labis na nanginginig at namumula ang kanyang pisngi pagkarinig niya ng tinatanong ng kanyang ama. Nauutal-utal pang nagtatangkang sumigaw si Eudora at maya-maya pa ay bigla niya nalang sinigawan ang kanyang ama at tinawag niya itong ama habang hiyang-hiya sa tinanong ng kanyang ama kay Yeonwoo. Tinanong naman siya ng kanyang ama na kung nakalimutan niya na ba ang patungkol sa kaugalian ng kanilang tribo. At dagdag niya pa na huwag niya nang pakawalan ang mabuting lalaki kung may pagkakataon siya at ang masasabi niya lang ay pasok ito sa kanilang pamilya. Ikwenento niya naman na pinakasalan niya ang kanyang ina ng kapareho ng edad sa kanya at siya ang naging bunga. Sumigaw naman si Eudora na siya na ang bahala sa kanyang pagpapakasal kaya naman minungkahi niya sa kanyang ama na huwag na siyang makialam pa. Pinigilan naman ni Fante si Eudora at dahil galit na galit ito at sinabi pa ng kanyang ama na huwag na siyang mahiya pa habang tumatawa pa siya at minungkahi naman ni Fante kay Eudora na palampasin niya muna ito kahit ngayon lang at pigilan niya muna ang kanyang sarili habang si Eudora naman ay nagpupumiglas pa. Sinabi naman ni Nayo na matagal-tagal din silang hindi nakatanggap ng bisita mula sa labas at dagdag niya pa na hindi nila ito dapat hinahayaang tumayo lang. Minungkahi niya naman na dalhin niya ang kanilang bisita sa loob at ipagpapatuloy nila ang kanilang usapan sa pagtatsaa. Makalipas ang ilang sandali ay nandito na nakaupo si Yeonwoo sa loob ng tinatawag na Palace of Martialism. Iniwan niya naman ang kanyang itlog sa labas habang sa isip-isip niya na hindi niya inaasahan na ganito kasimple lang sa loob. Narinig niya naman ang tinig ng Marshall King na nagsasabi na humihingi ito ng paumanhin dahil pinaghintay niya ito at dagdag niya pa na mahaba ang nilaan niyang oras para lang magpalit ng damit dahil ayon pa sa kanya na sa kadahilanang matagal-tagal rin ang huli niya itong naisuot kaya nalimutan niya na kung paano suotin ito. Pinuri naman siya ni Yeonwoo na maganda itong tignan sa kanya. Nagmayabang naman ang Marshall King na alam niya dahil ang damit na ito ay talagang nakakagwapo siyang tignan at sa damit na ito ay naaalala niya noong kabataan niya na marami siyang babaeng napaiyak noong kabataan niya. Nang makarating na ang iba pa ay nagsiupo naman silang lahat at sinabi ng Marshall King na mag-uumpisa na sila. Ipinakilala ng Marshall King si Yeonwoo na siya ang baguhan na nagtala ng bagong record sa tutorial at sa beginner zone. At ang kasama ng Blood Sword at Foxy Tail at ang isang halimaw na inubos ang bawat gantimpala sa bawat mapuntahan niya na palapag at ang tinaguriang The Hoarder. At may sasabihin pa ang Marshall King at sinabi niya na tanging si Yeonwoo lamang ang nakakarinig na ang manlalarong inubos ang arang na grupo at tinanong niya si Yeonwoo na kung tama ba ang kanyang sinabi at nang marinig yun ni Yeonwoo ay laking gulat niya naman dahil dun. Napatayo naman siya dahil hindi niya inaasahan na alam ng Marshall King ang patungkol doon at pagkatayo niya ay bigla namang siyang tinutukan ng sandata ng nakatayo sa likuran ng Marshall King. Umilaw naman ang mata ng Marshall King sabay utos niya kay Yeonwoo na umupo ito. Nakaramdam naman si Yeonwoo na hindi siya makagalaw at pinagmasdan niya ang Marshall King na si Nayo at sa isip-isip niya naman na mali ang kanyang kalkulasyon na hindi lamang natutulog ang hayop na nasa loob nito subalit nagawa na nitong pakawalan sa likod ng kanyang mga ngiti. Napagtanto naman ni Yeonwoo na tunay ngang halimaw ang Marshall King. Kaagad naman siyang umupo at nagtinginan naman silang dalawa habang sinasabi ng Marshall King sa kanya na tanging siya lang ang nakakarinig na wala siyang dapat ikabahala dahil ang mga nakakaalam lamang ng katotohanan ay hindi lagpas sa 3 katao sa loob ng tore. Agad namang sinabi ng Marshall King na ipagpapatuloy na nila ang talakayan. Sinabi niya naman na narinig nila ang kanyang rason kung bakit siya pumunta sa kanilang nayon kay Yano. At bigla naman siyang tinanong ng Marshall King na kung sa kanya ba ang dambuhalang itlog na nasa labas. Sagot naman ni Yeonwoo na sa kanya nga. Habang sinusuri ng mga matatanda ang itlog ni Yeonwoo ay ikwenento ng Marshall King ang sinabi sa kanila ni Yano at ayon pa sa kanya na hindi sila makapaniwala kung anong kalokohan ang sinabi ni Yano sa kanila subalit totoo nga ang kanyang sinasabi.
Hindi naman akalain ng mga matatanda na isang itlog ito ng hayop at napatanong naman ng isa na kung ano ba sa tingin nila ang laman sa loob. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung magagawa ba nilang mahanapan ng solusyon ang kanyang problema. Tugon naman ng Marshall King na hindi niya alam dahil hindi naman siya dalubhasa pagdating sa bagay na yan. Minungkahi niya naman kay Yeonwoo na pagkatiwalaan niya lang ang kanilang mga nakakatanda dahil marami na silang kaalaman sa pagdaan ng maraming taon at natitiyak niya naman na makakatulong ang mga ito sa kanyang problema. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.